Search. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pong gawain ng pananalangin. Ngayon po ay atin pong umpisan ang atin pong gawain sa pananalangin para po sa ating pong bansang Pilipinas. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong patuloy na pagkilos po sa buhay ng bawat isang mamamayang Pilipino. Salamat po Panginoon sa oras na ito na kami ay may pagkakataong maidulog ang kalagayan po ng aming pong bansang Pilipinas. Batid mo po o Diyos ang nangyayari at maaring sa ngayon ay marami ang pagkakaiba-iba ng kaisipan ng bawat mamamayang Pilipino. May mga talagang karamihan ay hindi nagkakasundo-sundo dahil sa kanilang pagtingin sa mga leader ng bansang ito. Batid mo po o Diyos ang nilalaman ng puso ng mga leader na naitalaga sa bansa. Mula po sa aming presidente, sa aming pong vice presidente, sa mga senator, sa congressman, at maging sa mga LGU, o God. Ikaw po ang nakakaalam kung ano po ang nangyayari sa bawat pinagkatiwala mo po sa kanila. Batid mo po ang buhay ng aming pong presidente, ang kanya pong pagtatrabaho para sa kaayusan at ikagaganda ng bansang ito. At dalangin po namin na ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na tumulong sa kanya na sa bawat desisyon na kanyang gagawin, sa bawat mga ipinagkatiwala mo pa na kanyang gagawin sa bansang ito, O Diyos. Dalangin po namin na inyo po siyang gabayan. Patuloy na lingapin po, Panginoon. And we pray yung good health po niya. At patuloy yung safety din po niya. Maging ang kanyang mga pamilya, O Diyos. We pray po, Panginoon, na patuloy na yung mga magagandang programa para sa kaayusan ng bansang ito ay matapos at maisakatuparan po, Panginoon. At dalangin po namin ng patuloy na yung mga probisyon na kailangan po ng aming pong bansa, yung kalagayan po ng aming ekonomiya. We pray po, Panginoon, patuloy na bigyan mo ng tunay na maayos na kaisipan yung aming pong mga economies, na maisaayos po nila ang kalagayan po ng ekonomiya ng bansang ito. We pray din po, Panginoon, ang nangyayari po ngayon, yung bangayan sa Senado. We pray po, Panginoon, ang watak-watak ng mga senator. We pray po, Panginoon, na manaig po ang katotohanan at patuloy na yung tunay na siyang lalabas po, Panginoon, sa lahat ng nangyayaring ito. At alam po namin, Panginoon, na may mga dahilan ka po, Panginoon, kung bakit man nangyayari ang mga ito sa Senado. We pray po, Panginoon, na patuloy
na hindi manaig ang pansariling kagustuhan ng ilang mga nasa pwesto. At dalangin po namin, Panginoon, na ang katuwiran mo, O Diyos, ang siyang makapangyari sa kalagayan po ngayon, ang nangyayari po ngayon sa Senado. We pray po, Panginoon, nandyan po yung usapin patungkol po sa yung corruption sa DPWH. We pray po, Panginoon, na patuloy na magkaroon po ng tunay na hustisya para po sa bayang Pilipinas. At nadalangin din po namin po, Panginoon, na nawa ay ikaw po ang mangusap sa mga taong involved para ang bawat isa po, Panginoon, ay magkaroon ng personal na pagsuko, O Diyos. At tunay na makita din nila yung kalagayang ito ng aming pong bansa, na hindi po sila maging makasarili. We pray po, Panginoon, din na hindi po ito dapat maging pagtatakip lamang sa kanilang mga kagustuhan. We pray po, Panginoon, yung tunay na hustisya, yung tunay na katotohanan ang siyang lumabas, hindi dahil sa pagmamaniobra lamang ng kung sino-sinong politiko na nakapwesto. We pray po, Panginoon, sa oras pong ito ang mga kailangan pa. Katulad nandiyan po, Panginoon, yung patuloy na pangangailangan ng aming pong mga kababayan sa Mindanao. We pray po, Panginoon, yung nangyaring lindol, yung mga naapektuhan, mga family. We pray po, Panginoon, na ikaw ang siyang maging kaaliwan nila sa mga oras na ito. Tulungan mo po sila at patuloy na makikita din po nila ang iyong kalooban sa kanilang mga buhay. At kung ano man ang dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito, we pray po, Panginoon, na inyo po silang palalakasin at patuloy na bibigyan ng tunay na kaaliwan na sa kanilang naging karanasan sa nangyari. We pray po, Panginoon, na mentally, emotionally ay inyo nga po silang tulungan sa mga oras na ito. At dalangin po namin na makarecover po yung mga nawalan ng tahanan, nawalan ng kanilang lupain. We pray po, Panginoon, na inyo nga po silang gabayan at tulungan sa kanilang kalagayan. At dalangin din po namin, O Diyos, ang mga tahanan na tunay nga, O Diyos, andyan yung kanilang pagiging abala sa kanilang mga anak, ang mga magulang na ang kanilang anak ay pumapasok na ngayon sa school at yung iba ay papasok pa lang sa school. We pray po, Panginoon, na inyo nga po silang tulungan at ibigay ang kanilang pangangailangan para po sa kanilang mga anak na nagsisipasok at papasok pa lang sa eskwela. We pray po, Panginoon, yung provision financially, materially, O Diyos, ay inyo nga pong ipagkaloob. At dalangin po namin ang aming pong government ay patuloy na magkaroon ng tunay na libreng eskwela at hindi na mahirapan din po yung mga parents. And we pray po, Panginoon, higit sa lahat yung mga nasa lower na kalalagayan. And we pray po, Panginoon, na inyo nga po silang tutulungan, especially yung mga parents na hindi ganun kahusto yung kanilang kinikita. We pray po, Panginoon, na inyo nga po silang tutulungan sa kanila pong kalagayan. At sa oras pong ito na nagtatag-ulan na po, we pray po yung safety po ng bawat isa, higit sa lahat sa mga lugar na kung saan ay madalas na naapektuhan ng pag-ulan at pagbaha. We pray po, Panginoon, na inyo nga po silang i-prepare sa mga mangyayari
matupad sa mga susunod na araw. At sa oras pong ito, tinatalaga po namin ang bansang ito, yung nawalang pagkakaisa ng bawat mamamayang Pilipino ay mabuksan muli ang puso't isipan ng mamamayang Pilipino na tunay na saan tabi nila, O Diyos, ang mga pansariling motibo, O Diyos. Maging ang aming pong yung mga body of Christ ay nagkakaroon ng pagkakawatak-watak po, Panginoon, dahil sa nangyayaring hidwaan sa politika, O Diyos. Sa nangyayari po ngayon sa aming pong bansa, may mga kamanggagawa, mga bishop, mga pastors na tunay nga na nagtatalo-talo, nag-aaway-away dahil po sa aming pong leader din ng aming pong bansa. At sa oras po ito, we pray po, Panginoon, na bigyan mo po ng puso ang bawat isa na magkaisa sa panalangin, idalangin ang bansang ito. Ito ang aming kailangan, na ang bansang ito ay tunay na magkaroon ng pagkakaisa sa panalangin, pagkakaisa sa matuwid na dapat gawin ng aming pong gobyerno, ganun din sa mga anti-government. We pray po, Panginoon, na hindi lang ito para gawin at guluhin ang gobyerno, bagkus tunay na ang kanilang mga panawagan ay para po sa bansa talaga. Ngunit kung ito po ay isang motibo para lamang alisin at pabagsakin lang ang gobyerno, we pray po, Panginoon, tulungan mo po ang aming pong gobyerno na maging matuwid sa inyong harapan, na maging maayos sa inyong harapan para po sa aming pong bansa. Salamat po, Panginoon, sa mga pastors na tunay nga na yung pagkakaisa pa rin ang ninanais at hindi ang pagkawatak-watak. Salamat po, Panginoon, andyan po ang kanilang pagdulog para po sa pagkakaisa ng body of Christ sa bansang Pilipinas. Salamat po, Panginoon, at patuloy naming itinataas ang lahat-lahat ng ito at patuloy na kami po ay nananalig na ang lahat ng kaguluhang ito ay may katapusan at magkakaroon ng kaayusan dahil meron kang nais lamang ipabatid sa bawat isa. Salamat po sa iyong patuloy na kaaliwan at katatagan ibinibigay din sa bawat isa sa kabila ng mga nangyayaring hindi maganda sa aming pong kapaligiran. Andyan ka po, Panginoon, na siyang nagiging kaaliwan namin, nagiging kalakasan namin sa mga nangyayari po ngayon sa aming pong bansa. At kami po ay naniniwala na kung kami ay dudulog at tunay na lalapit sa iyo, magpapakumbaba sa iyo, O Diyos, ay tunay na kami ay iyong diringgin at patatawarin sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo. At ang bansang ito, O Diyos, alam po namin ikaw lamang ang makapagsasaayos sa kalagayan po ng aming pong bansa. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Patuloy po tayong dumulog sa diwa ng panalangin at patuloy nating idulog sa dakilang Panginoong Hesus ang nangyayari sa international na kalagayan. Panginoon po namin Diyos, kami po ay patuloy na lumalapit na may kababaang loob. Salamat po, O Diyos, dahil malaya po kaming makakalapit sa kabanal-banal niyo pong trono. Salamat din po, O Diyos, sa iyong habag at mga biyaya niyo nga po, Lord God, na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa inyong pong mga anak niyo nga po, Lord God. Dalangin po namin sa international na kalagayan po, O Diyos, kung saan po nakapaloob po rito, O Diyos, ang bayang pinili niyo po, O Diyos, ang bansang Israel, O Diyos, naway patuloy po nilang makamit po, O Diyos, sa kanila pong mga karatig bayan po nila, maging sa buong bansa po nila, ang tunay na kapayapaan po, O Diyos, ay nanggagaling nga po, Lord God, sa inyong mga salita niyo nga po, Lord God. At dalangin ko nga po, Lord God, patawarin niyo rin po ang bayang pinili niyo po, ang bansang Israel, dahil
marami pa po sa kanila, O Diyos, ang talagang sarado po ang kanilang isipan, O Diyos, at marami pa po sa kanila, O Diyos, ang talagang hindi pa po naniniwala sa iyo, O Diyos. Naniniwala po kami at kami po umaasa, O Diyos, na ililigtas nyo nga po sila, O Diyos. Salamat po, Lord God, sa bayang pinili nyo nga po sa bansang Israel kung saan po nagsimula, O Diyos, ang paglaganap ng mabuting balita, O Diyos. Hindi lamang po, Lord God, sa mga Hebreo, sa Griego, O Diyos, at ito po ay lumaganap na rin po, O Diyos, maging sa mga Gentile nga po, Lord God. Salamat po, Lord God, at kami po ay talagang mga Gentile po, Lord God. Salamat po, Lord God, sa pagbabahagi ng bawat mga apostol ng mga salita nyo nga po, Lord God, na tinaya po nila ang kanilang buhay po nila, O Diyos, alang-alang po, Lord God, sa mabuting balita, O Diyos. Salamat po, Lord God. Dalangin ko rin po, Lord God, maging sa mga ibang mga bansa, O Diyos, lalo-lalo na po, Lord God, sa buong kabuuan ng American country, O Diyos, Europe country, O Diyos, buong Asian country, O Diyos, African country, O Diyos, maging Muslim country, O Diyos, maging sa mga ibang mga country, O Diyos, na hindi pa po napapalaganap ang mabuting balita nyo nga po, Lord God. Dalangin po namin, O Diyos, patuloy po kayong gumamit ng mga lalaki at babae, O Diyos, mga kabataan, O Diyos, maging yung mga matatanda rin po ay gamitin nyo nga po, Lord God, na upang sila po ay makahikayat nga po, Lord God, na marami po pong mga kaluluwa, O Diyos, ang talagang lalapit po, O Diyos, at tatawag po, Lord God, sa iyo, O Diyos. Salamat po, Lord God. Patuloy niyo pong gamitin ang bawat isang mananampalataya, maging mga pastor, bawat mga misyonero, O Diyos, sa bawat mga bansa, O Diyos. Gamitin niyo nga po ang buhay po nila, O Diyos, na upang may patuloy po nilang may bahagi ang mabuting balita niyo nga po, Lord God, sa bawat mga bayan po, Lord God, na kanila pong na destino, O Diyos. Salamat po, Lord God, sa mga buhay ng mga tao na ito, O Diyos, at patuloy nyo nga pong bigyan ng katapangan ng bawat isa, O Diyos. Salamat po, Lord God, dahil meron pong mga lalaki at babae, O Diyos, na handa po, Lord God, itaya ang kanilang buhay po nila, O Diyos, alang-alang po, Lord God, sa mabuting balita nyo nga po, Lord God. Salamat po, Lord God, sa mga buhay po nila, maging sa mga mahal po nila sa buhay. Dalangin din po namin po, Lord God, ang bawat isang mga OFW, O Diyos, na nagtatrabaho sa mga ibang mga bansa, sa ibang mga lugar, maging yung mga kapatid ko nga po, Lord God, sa Balot Christian Church na mga OFW rin po, O Diyos. Patuloy niyo pong ingatan, gabayan ang buhay ng bawat isa, O Diyos, at patuloy niyo pong gamitin nga po, Lord God, ang iglesia na ito, O Diyos, na upang lagi po nilang maala po, Lord God, sa kanila po mga isipan po, Lord God, ang mga salita niyo nga po, Lord God. Salamat po, Lord God, sa bawat buhay ng bawat isang OFW po namin po, Lord God, na bagamat mahirap po, Lord God, ang pagiging OFW, pero salamat po, Lord God, na nandun po, Lord God, na patuloy niyo po silang pinapatatag nga po, Lord God. At dalangin ko rin po, Lord God, na kapag natapos po ang kanilang kontrata, O Diyos, sila po ay nagnanais, nagmimiti rin po, Lord God, sila, O Diyos, na makapiling po nila yung mga mahal po nila sa buhay na naiwan po rito sa bansang Pilipinas. Salamat po, Lord God. Ito po ay ipagkakaloob niyo po sa buhay ng bawat isang mga OFW at gamitin niyo rin po ang Balot Christian Church maging sa online service po, Lord God, na patuloy pong maipalaganap ang mabuting balita niyo nga po, Lord God, hindi lamang po, Lord God, sa bansang Pilipinas na ito, kundi mapapalaganap po, Lord God, sa international po, Lord God, na ang Panginoong Hesus ay tunay na nagliligtas ng mga buhay, O Diyos. Salamat po, Lord God. Patuloy niyo pong gamitin ang online service ng Balot Christian Church po, Lord God, na marami pa pong mga kaluluwa ang maabot po, Lord God, ng online service na ito, O Diyos. Salamat po, Lord God, sa Balot Christian Church maging sa online service po, Lord God, na kapag nagkakandak po ng gawain nyo nga po, Lord God. Salamat po, Lord God, naway ang bawat panalangin po namin maging sa international na kalagayan. Salamat po, Lord God, hindi po ito nasasayang, kundi ito po ay laging nagkakaroon ng kabuluhan, O Diyos. Salamat po, Lord God. Ito po ang aming pong samo at panalangin na may kalakip na pagtitiwala at pasalamat sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Panginoon, tunay nga po na patuloy ka namin tinataas, tinatanghal, binibigyan ng karangalan at kalwatian ng pangalan mo lamang, O Diyos. Salamat sa kalayaan na patuloy kaming nakakalapit sa iyo, Panginoon. Salamat na sa araw na ito ay maidudulog nga po namin sa iyong ay mga
Samo, Panginoon, na naniwala kami na mayroon ka nga pong gagawin, Panginoon. Lord, tunay nga po na sa oras nito ay hingi nga po ako sa iyo ng kapatawaran kung may nakita ka nga pong karumihan sa puso ko, sa buhay ko, sa isipan ko. Panginoon, ay linisin mo nga po ako pang maging karapat-dapat ako sa paglapit sa iyo sa ngayong gabi, Panginoon. Na malaya ka nga po makakilos, makagalaw, at tunay nga po na tiringgin mo nga po ang aming mga panalangin. Lord, salamat, Panginoon, sa kapatawaran, at salamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, at sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, na siyang nagbubuklod sa buhay ng bawat isa. Lalo na, Panginoon, sa mga liderato, Panginoon, ng Iglesia, Panginoon, dalangin ko nga po ang buhay ng bawat isa, na ikaw nga po ang patuloy na manguna, paging sa pamilya ng bawat isa, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, patuloy na tinatas ko rin maging ang trabaho ng bawat isa, Panginoon, mula sa buhay, Panginoon, ni Brother Luther, Lord, sa buhay niya, Panginoon, kay Sister Lisa, Panginoon, kay Brother Jerome, andyan kay Sister Tonette, kay Brother Neil, Sister Grace, si Brother Andoy, Sister Carol, Panginoon, andyan din pang Sister Minnie, Lord, Mian, Panginoon, andyan din, Panginoon, na si Sister Jocelyn, si Brother Jeff, si Sister Beth, maging, Panginoon, si Brother Edwin, Panginoon. Lord, dalangin po namin ang patuloy na pagkilos mo nga po sa buhay ng bawat isa. At ganoon din, Lord, salamat sa mga spiritual leaders namin, Lord, na patuloy na ikaw po magbibigay ng kalakasan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Nandyan, Panginoon, si Pastor Edwin, Pastor Romy, Panginoon. Diyan din, Panginoon, si Pastor Orlan. Lord, salamat sa buhay ng bawat isa. Maging, Lord, sa pamilya ng bawat isa, sa mga leaders, sa workers, spiritual leaders namin. Lord, dalangin po namin yung buhay ng bawat isang pag-iingat mo nga po, maging sa mga mahal sa buhay. Ganon din, Panginoon, patuloy na bigyan mo ng kalakasan nagmumula sa iyo. Patuloy na pag-iingat mo, Panginoon. At ganon din, Lord, dalangin po namin, Panginoon, yung mga trabaho nila na ikaw nga po magpapala sa buhay ng bawat isa. Lord, patuloy yung mga may business na pagpapalain mo nga po, Panginoon. Lord, patuloy nga po kami bigkisin ng yung pag-ibig, Panginoon, na tunay nga po na sa mga plano, sa mga proyekto, Panginoon, ano mga naisin namin ay magkaisa nga po kami, Panginoon. Magkaroon kami ng unity, Lord, as a body of Christ, Panginoon, at isang iglesia, Panginoon, na tunay nga po na patuloy na pag-isahin mo nga po kami, Panginoon. Maging, Lord, tinatas ko sa iyo na kapasalamat kami sa buhay, Panginoon, ng mga kapatiran namin na tunay nga po na andyan, Lord, na sa mga pagkailangan namin sila, Lord, ay nandyan na naglilingkod din po sila, Panginoon. Salamat sa buhay ni Sister Tina, si Joy, maging, Panginoon, sina mag-asawang Mervin at Minnie, Lord, Minerva, salamat, Lord, sa kanilang buhay. Just bless mo nga po ang buhay ng bawat isa. Lord, bless mo nga po ang bawat pamilyang ito, Panginoon. At patuloy nga na ikaw mag-ingat at Lord, ang bawat tahanan, Lord, dinatas nga po namin sa iyo, ang kanilang mga asawa at mga anak. Panginoon, pagpalain mo nga po, Panginoon. Dalangin din po namin na patuloy, Lord, na ikaw maging sentro sa buhay ng bawat isa. Na sa buhay namin, Panginoon, na ikaw maging sentro, Lord. At patuloy, Lord, na dalangin namin ang nalalapit, Panginoon, na Inside Out Conference na to. Nawa, Panginoon, ay pag-isahin mo nga po aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, na tunay nga po na itong conference na to ay may mga itutulong nga po sa amin, Panginoon, sa patuloy namin, Panginoon, na pagkakaisa bilang isang iglesia, Panginoon,
At patuloy, Lord, na ikaw ang manguna sa amin, Panginoon. Ngayon pa lang, sa paghahanda namin para sa susunod na Sabado, Lord, ay ikaw nga po ang patuloy na hikilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Katagpuin po kami, Lord, at patuloy na ikaw nga po ang patuloy naming maitaas, maitanghal, mabigyan ng karangalan, Panginoon. Lord, dalayan din po namin yung mga problema na nag-i-exist, sa'yo namin ito binibigay, Panginoon, sa BIR, sa SEC. Lord, salamat dahil tunay nga po, buhay ang Diyos na aming pinaglilingkuran at wala kami dapat katakutan, Panginoon. Dahil tunay nga po na ikaw po ang Panginoon, ang Diyos, Panginoon na buhay ng Balud Christian Church, Fariga. Kaya binibigay po namin ito sa iyo. Lahat, Panginoon, ng mga problema ay sa iyo po namin nilalapit, Panginoong ito. Maging, Lord, yung banding, yung fellowship ng pamilyang Piñas, pamilyang Bautista, Panginoon, sila Neil, pamilyang Vista, bukas, Lord, ingatan mo po ang bawat isa. Samahan mo nga po sila, Panginoon. At tunay, Lord, na madama na po ng bawat sa iyong katapatan, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, Lord. At patuloy, Lord, na ikaw ang magbuklod sa pamilyang ito, Panginoon. Salamat, Lord, purihin ka sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon. At patuloy naming tinataas sa iyo, maging patuloy na samahan mo nga po kami, Panginoon, sa patuloy na meetings namin, Panginoon, na sa aming pagkakaisa, Panginoon. We give you praise, we give you honor, Father God, Lord. We give back all the praises and glory to your name alone. In Jesus' name, amen and amen. Dakilang Diyos, sa gabi pong ito, aki po itinataas sa iyo, Panginoon, ang bawat ministry ng Balud Christian Church, Panginoon. Aki po nilalapit sa iyo, Panginoon, una ang aming children ministry sa pangunguna ng aming kapatid, Sister Anne Mary Lumukso, Panginoon. Lord, I pray na patuloy mo po siya bigyan ng kalusugan at kalakasan ng pangatawan, patuloy na bigyan ng karagdagang kaalaman at karunungan na magagamit niya, Panginoon, sa kanyang patuloy na pagtuturo sa mga bata na ipinagkatiwala mo po sa kanya, Panginoon. Lord, I pray din ang kanyang mga pangangailangan, teaching materials, Panginoon, lalo na, Panginoon, ang mga krayola, lapis, mga papel, Panginoon, nakakailanganin niya upang ito ay kanyang maibigay sa mga bata, sa kanyang pagtuturo, Panginoon. Kung meron man siya mga nais na ituro o ipagawa, Panginoon, ay magagamit ito ng mga bata, Panginoon. Lord, I pray din ng mga bata na kanyang tinuturuan, nilayo mo po sila sa anumang uri na sakit, karamdaman sa panahon ngayon, at patuloy na ikaw po magbigay ng kalusugan at kalakasan ng pangangatawan sa mga batang ito. Bigyan mo rin po sila ng patuloy na karunungan at kaalaman upang magamit nila ito sa kanilang pag-aaral, Panginoon, sa aming pong children ministry, Panginoon. Lord, nawa po mga bata na ito sa kanila na pag-aaralan, Panginoon, ay tunay na matanim sa kanilang puso at isipan, hanggang sa kanilang paglaki ay magamit nila ito, Panginoon, sa kanilang pamumuhay, Panginoon. Gamitin mo rin ng mga bata na ito na sa kanilang mga natututunan ay maibahagi rin nila sa katulad nilang mga bata, kaibigan, kamag-anak, kapatid, upang na sa gayong, Panginoon, ay maging pagpapala rin sila sa katulad nilang mga bata, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Gamitin mo rin ang mga bata nito, ang kanilang mga magulang ay patuloy din na makakilala sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Lord, dalahin ko rin po ang aming youth ministry sa pangunguna ni Brother Jerome Limukso. I pray si Brother Jerome, Panginoon, sa kanyang word, Panginoon, ay lagi mo po siyang gagabayan, papatnubayan sa kanyang pagbibiyahe. Ingatan mo po siya na makarating na maayos at makauwi sa kanilang tahanan, Panginoon, na nasa pag-iingat na iyong mapagpalang kamay. Dakilang Diyos, patuloy mo rin po siya bigyan ng karagdagang kaalaman, karunungan ng iyong salita na kanyang magagamit, Panginoon, sa kanyang pagtuturo sa amin po mga kabataan, Panginoon. Lord, kung meron man mga kailangan siya ng mga materials, Panginoon, sa pagtuturo, ikaw po mag-provide din, Panginoon. Lord, dalahin ko po, Panginoon, na maging daluyan na yung pagpapala at presensya
si Brother Jeron sa mga kabataan na ito at maging halimbawa siya, Panginoon, kung paano mo siya, Panginoon, na pinatatag at pinalago sa pananampalataya sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng patuloy niyang paglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Dalayan ko mga kabataan namin, Panginoon, patuloy mo rin, Panginoon, na ingatan sila, gabayan at patnubayan, ilayo sa anumang uri ng sakit karamdaman. Bigyan mo rin po sila, Panginoon, ng karagdagang kaalaman karunungan upang magamit nila sa pag-aaral nila ng iyong salita, Panginoon, maging sa kanilang pag-aaral sa kanilang mga paaralan, Panginoon. Lord, salamat po at patuloy na ikaw po, Panginoon, ang patuloy na gagabay at papatnubay sa mga kabataan na ito, Panginoon, upang ang lahat ng kanilang natututunan sa kanilang pag-aaral, Panginoon, ito ay magamit nila sa kanilang pamumuhay, Panginoon, upang maging halimbawa sila sa mga katulad nilang kabataan. Gamitin mo rin po mga kabataan na ito, Panginoon, ang kanilang mga natutunan sa iyong salita, Panginoon, ay kanilang maibahagi, Panginoon, sa kapwa nilang kabataan, kaibigan, kamag-anak o kaklase, Panginoon, upang na sa gayon ay maging instrumento mo sila, Panginoon, na mailapit nila ang mga katulad nilang kabataan sa iyong presensya, Panginoon. Lord, pagpalay mo ang mga kabataan ito, Panginoon. Lord, I pray din, Panginoon, ang aming pong worship ministry, Panginoon, sa pangunguna po, una ng iyong mga ginagamit ng mga tagapagpaawit, sila Sister Marian Lumokso, si Sister Toniet, Panginoon, gayon din Sister Shirley, at gayon din Sister Carol, Panginoon. Lord, I pray na patuloy mo po sila, Panginoon, na bibigyan ng kalusugan at kalakasan ng pangataon, bibigyan ng karunungan, kaalaman sa mga talento na ipinagkatiwala mo po sa kanila, Panginoon, ay patuloy nila ito magamit upang ikaw, Panginoon, ay mabigyan nila, Panginoon, ng kapurihan sa kanilang mga buhay. Lord, palalimin po sila, Panginoon, na patuloy na ikaw po, Panginoon, magbigay pa ng karagdagan karunungan para sa kanila na magamit nila sa patuloy na paglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Lord, we pray na pagpalain mo po ang aming mga kapatid na ito, Panginoon, na maging daluyan sila ng iyong presensya sa kanilang pagpapaawit, Panginoon. Lord, dalayan ko rin po mga nagiging backup, Panginoon, gayon din ang aming mga instrumentalist, Panginoon, na tulad ng aming mga gitarista, si Brother Jeff Fernandez, gayon din si Brother Neil Bautista, at gayon din ang aming drummer boy, si Wayne Libato, Panginoon. Lord, I pray for them na patuloy mo rin po sila, Panginoon, na bigyan ng kalusugan at kalakasan ng pangatawan. Si Brother Neil, patuloy na kagalingan at kalusugan ng katawan, Panginoon, na magagamit niya sa patuloy ng paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy mo pong gamitin ng mga kapatiran namin ito, Panginoon, na naway makapag-train din sila ng katulad nila, Panginoon, na meron ding talento, Panginoon, upang nasa gayon, dumating yung pagkakataon, Panginoon, na mayroon silang mga kalili, Panginoon, kung sila ay mayroong mga importanteng lakad, Panginoon. Lord, salamat sa aming mga kapatid nito. Pagpalain mo po sila, Panginoon, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Salamat po, Panginoon, sa karunungan, sa talento na ipinagkatiwala mo sa kanila, Panginoon. Lord, I pray din, Panginoon, ang aming multimedia ministry sa pangunguna ni Sister Jo, gayon din si Brother Andrew, Panginoon, at kasama rin, katuwang din si Brother Jeff, Panginoon. Lord, I pray na dagdagan mo po, Panginoon, ang kaalaman nila, karunungan nila sa multimedia na ito, Panginoon, sa pagla-live ng iyong mga gawain, pag-prayer meeting at saka Sunday service, Panginoon, upang na sa gayon maabot ang mga tao, Panginoon, na makakapakinig at makakapanood ng iyong gawain nito by live, Panginoon, upang sila rin, Panginoon, kung paano mo pinagpapala ang mga kapatid na ito, ipagpalain mo rin po sila, Panginoon, at patuloy rin lumago at lumalim sa pagkakilala sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa multimedia ministry namin, Panginoon, na ginagamit po sila, Panginoon, upang patuloy na ang salita mo, Panginoon, ay may palaganap, makarating sa mga kasulok-sulukan ng aming bansa at hindi lamang sa aming bansa, kundi maging sa ibang bansa na makakapanood at makakapakinig, Panginoon. Lord, gamitin mo ito, Panginoon, na maging pagpapala sa lahat ng mga nanonood at nakikinig, Panginoon. Pagpalain mo rin ang aming mga kapatid na ito sa talento na ipinagkatiwala mo po sa kanila. Lord, dalayan ko rin po, Panginoon, ang aming mga Bible study, Panginoon, na aking pong binuksan, Panginoon, na patuloy, Panginoon, every Saturday na aking pong tinuturuan, Panginoon, lalo na sa Tatlong Maria Merchandise, Panginoon, gayon din sa Popular Parlor, Panginoon, sa pagmamayari ni Sister Yolitan, Panginoon. Lord, I pray for them, Panginoon, ang aming mga kapatid doon ay patuloy na lumalim sa iyong salita, Panginoon, at patuloy nilang magamit, Panginoon,
ang kanilang mga natututunan sa aming pag-aaral, Panginoon, maibahagi nila sa kanilang mga customer, sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kamag-anak, Panginoon, upang sila, Panginoon, ay patuloy din na makakilala sa iyo, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang aming mga kapatid nito, ano man ang kanilang mga kailangan sa oras na ito, Panginoon, maging financial, material, physical at spiritual. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy magbukas ng durungaw mo sa langit at ibuhos sa masaganang biyaya, pagpapala at katugunan sa kanilang mga pangangailangan. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang aming kapatid si Ma'am Yolitan, Panginoon. Patuloy mo po siya, Panginoon, na i-bless, Panginoon, ang kanyang pamilya. Salamat sa kagalingan na ipinagkaloob mo po sa kanyang katawang pisikal. At tunay, Panginoon, na ito ngayon ay nagagamit niya sa patuloy na pagpupuri, pagpapasalamat sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo po, Panginoon, at pagpalain ang kanilang mga negosyo, Panginoon. Maging ang mga customer na namimili at nagpapaayos ng kanilang mga katawan at sarili, Panginoon, doon sa kanilang negosyo, Panginoon, ay bless mo rin po sila, Panginoon. Lord, I pray din, Panginoon, ang patuloy namin, Panginoon, na financial ito, Panginoon. Lord, ikaw po ang amin, the great provider, Panginoon. At alam ko po, Panginoon, na hindi mo kami pagkukulangin, Panginoon. At ikaw ang patuloy, Panginoon, na magpo-provide ng pinansyal namin pangangailangan upang maabot pa marami, Panginoon, at matulungan ang bawat ministry na nangangailangan, Panginoon, upang patuloy, Panginoon, na makapagpalaganap ng iyong mabuting balita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga tao na ginagamit po, Panginoon, hinihipo mo, Panginoon, na patuloy na sumusuporta at tumutulong sa gawain mong ito, Panginoon, ng Balot Christian Church, Panginoon. Pagpalain mo po sila, Panginoon, patuloy na ikaw po, Panginoon, ang patuloy na gumabay po matnubay sa kanila, Panginoon, maging sa kanilang pamilya, maging sa kanilang mga business, Panginoon. I-bless mo po ito, Panginoon, upang patuloy sila, Panginoon, na makasuporta at makatulong sa iyong gawain na ito, Panginoon. Lord, we thank you so much, oh God. Salamat po, Panginoon. Dalangin po namin ang aming missionary, Panginoon, na pinadadala mo sa ibang bansa tulad ni Pastor Jojo Manzano, Panginoon. Lord, I pray na patuloy mo po siya, Panginoon, bigyan pa ng mahabang buhay, kalusugan at kalakasan ng pangangatawan, maging ang kanyang pamilya, Panginoon, sa paggamit po sa kanila, Panginoon, sa paggayo sa ibang bansa, Panginoon, upang ang salita mo ay kanilang maibahagi, Panginoon. Lord, ikaw po mag-provide ng kanilang mga pangangailangan para sa mission na ito, Panginoon, at alam ko na hindi mo sila pababayaan, Panginoon. Ang proteksyon mo ay laging sa kanila, Panginoon, at patuloy mo ibuhos sa masaganang biyaya at pagpapala sa kanila at gamitin mo po sila maging daluyan na iyong pagpapala. Salamat po sa buhay ni Pastor Jojo Manzano, Panginoon. Gayon din si Pastor Olan, Panginoon, na aming missionary, Pastor, Panginoon. Lord, patuloy mo po siya, Panginoon, bigyan pa ng karagdagang kaalaman, karunungan sa iyong salita, Panginoon, na magagamit niya sa patuloy na paghayo niya, Panginoon, patuloy na pagbabahagi niya ng iyong salita, Panginoon. Ikaw po mag-provide ng kanyang mga pangangailangan pinansyal na magagamit niya sa kanyang paghayo, Panginoon. Maging ang mga materials na mga teaching materials na ito na kanyang gagamitin, Panginoon, sa kanyang patuloy na pagbubukas ng mga gawain, Panginoon. Lord, pagpalain mo po siya, Panginoon, maging ang kanyang mga anak, Panginoon, at apo, Panginoon. I-bless mo po siya, Panginoon. Bigyan mo po ng mahabang buhay si Pastor Orla na magagamit niya sa patuloy na pagdilingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming Diyos sa patuloy na tumutugon na lahat ng aming mga panalangin. Salamat po, ibinabalik namin sa iyo ang mataas sa papuri, kalwalhatian, karangalan. Ito po aming samadalangin na may pasalamat sa pangalan mo pa aming Panginoong Hesus. Amen. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa buhay at pagmamahal na iyong pinagkaloob sa pamilyang Carino. Sa pangunguna ni Ate Lisa, ni Carlo, at ni Jen, si Gab and Ava, Chloe, Nico, Panginoon. Inilapit namin sa iyo ang bawat miyembro ng kanilang pamilya. Basbasan mo po sila ng mabuting kalusugan, kapayapaan, pagkakaisa at pagmamahalan. Panginoon, ikaw po maging gabay nila sa bawat desisyon at takbang ng kanilang buhay. Ingatan mo sila sa anumang panganib, karamdaman at pagsubok. Bigyan mo sila ng lakas upang pagtagumpayan ang mga hamon at manatiling matatag sa pananampalataya. Nawa mapuno ang kanilang tahanan ng iyong presensya, kagalakan at pag-asa. Turuan mo silang magmahalan, magpatawaran at magtulungan sa lahat ng pagkakataon.
din namin ang iyong patuloy na pagkakalob ng kanilang mga pangangailangan at ang iyong pagpapala sa kanilang kabuhayan. Naway maging instrumento sila na iyong kabutihan at liwanag sa kanilang kapwa. Lahat ng ito ay aming inihiling sa makapangyarang pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat, Lord, sa magandang panahon na binigay mo po sa amin para kami po ay makapunta dito sa iyong bahay-sambahan. Amang banal, kung may nakikita ka nga pong mga kamalian sa aming buhay, sa aming mga sarili, patawarin mo kami, Ama. Nawa po ay maging kaaya-aya kami sa aming pagdulog sa iyo sa mga oras na to. Panginoon Diyos, Panginoon Diyos, nilalapit po namin ang aming mga seniors na salamat Panginoon sa buhay nila na patuloy mo pong binibigyan ng kalakasan, provision at kaaliwan, Ama. Sa kabila, Lord, ng mga hamon ng buhay sa araw-araw. Salamat Panginoon sa mga karamdaman na napagtagumpayan at sa karamdaman na nananatili. Pero Panginoon, patuloy mo pong pinagagaling at tinuturuan kami para po maprotektahan, maalagaan po ang bawat sarili. Lord, tinataas ko po ngayon sa mga oras na to si Ate Nanette Santos na siya po, Panginoon, ay on the way sa Manila Doctors. Lord, we pray na kung ano man po yung kanyang nararamdaman, lagnat, na 2 linggo at sobrang sakit ng ulo. Amang banal, kayo po ang mag-provide ng doctors, mag-provide ng mga kanyang mga katanungan regarding sa kanyang nararamdaman sakit, Ama. Ingatan mo sila ni Kuya Aldo sa kanilang pagpunta sa ospital. Lord, we pray for Beng Bidal, God, sa kanyang nalalapit na operasyon this coming week. Lord, alam ko na meron ka pong plano sa buhay po ni Beng. Alam ko, Panginoon, na hindi ito isang aksidente na siya po ay may nararamdaman. Alam ko, Panginoon, na more than that, may plano ka nga po sa buhay po ni Beng. Lord, we pray for all the patients sa aming buong Pilipinas. Salamat, Panginoon, dahil may ospital kaming natatakbuhan. We pray, God, na patuloy mo nga pong tulungan ang bansang Pilipinas sa mga sitwasyon ng medical, sitwasyon, Panginoon, ng pangangailangan ng mga gamot, facilities. Amang banal, kaawaan mo nga po kami. Huwag mo pong hayaan na ang perang nararapat para sa mga medical, Ama, ay kurakutin ng mga ganid na mga politiko. Alam ko, Panginoon, na kontrolado mo ang lahat. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na yung pera para sa ganitong medical ay maubos gamitin ng mga politikong ito. Lord, salamat din dahil kasama po namin si Ate Nesita sa Abedra sa oras na to. Lord, thank you sa buhay niya. Alam mo, Panginoon, ang kanyang mga kahilingan. Alam mo, Panginoon, ang kanyang kaisipan. Kanyang desire na makapaglingkod sa iyo, O Diyos. Panginoon, sa mga nararamdaman ni Ate Nesitas, Lord, bigyan mo siya ng kagalingan na nagmumula sa iyo. Sa kanyang pagtatrabaho, sa kanyang pagluluto, na araw-araw siyang nakaharap, Panginoon, sa mainit, nakalan. We pray, God, na protektahan mo po siya, Lord. Sa mga oras na ito, Panginoon, kung ano man po yung kanyang heart desire for family, sa kanyang sarili, sa kanyang future,
Ikaw, Panginoon, ang mapangyari. Ikaw, Panginoon, ang nakakaalam ng heart desire ng aking kapatid na to. Lord, alam mo pa po yung ibang mga gusto ng aming mga kapatiran in terms of healing. Andyan, Panginoon, si Ate Shirley. Salamat, Panginoon, sa patuloy na paggabay mo sa kanya sa pagpunta sa ospital. Pagbibigay ng mga doktor na nakakausap niya. Na tunay nga, Ama, na salamat dahil binibigyan mo siya ng lakas na makapunta sa hospital. At mabigyan siya, Panginoon, ng kung ano yung gagawin sa kanyang mga nararamdaman. Lord, salamat dahil may Diyos kami na more than a doctor, more than a friend, more than a mentor, na tunay nga, more than a father, healer, king. Lord, salamat dahil pinakikita mo sa amin, Panginoon, na nandiyan ka palagi sa amin. Bagamat magulo ang aming kapaligiran, minsan, Lord, napapagod kami sa kabila, Panginoon, ng mga problema namin sa bahay, sa aming mga pamilya, sa aming mga sarili. Nandiyan ka, Panginoon, na laging gumagabay sa amin. Yung healing, Lord, hindi lang physical, kundi maging emotional, maging mga hinaing namin sa iyo na problema na araw-araw namin kinakaharap. Salamat, Panginoon, sa pagiging ama sa amin. Salamat, Lord, for being a father to us. Yung aming ama na lagi naming kausap. Yung ama na lagi naming nasasabihan. Yung ama na laging nandyan para sa amin. Lord, yung mga kapatiran ko po sa iglesyang ito, kung meron man po silang mga kahilingan sa kanilang mga katawan, spiritual, emotional, Panginoon, katagpuin mo nga po. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Salamat sa napakagandang makulimlim, magandang weather. We pray, God, na bukas dalhin mo po kami sa iyong bahay-sambahan na merong pagnanais, merong kagutuman sa mga salita mo, na nais namin na ma-glorify ka, God. Isantabi muna namin ang aming mga problema, mga bagay na nagpapagulo sa isip namin. At sabi mo nga po, Lord, unahin ka namin ang iyong kaharian at ang iyong katwiran. At lahat ng bagay na aming hinihiling ay idadagdag mo po sa amin. Lord, magandang gabi po sa inyo at binabalik ko po ng maingat ang lahat ng papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Aming Diyos, patuloy kami na lumalapit sa inyo at ang aming dalangin, ang aming pong mga kapatid na humahayo para sa gawain ng pagmimisyon, gaya nila Pastor Jojo Manzano, nila Pastor Orlan, at ng iba pa na mga binigyan nyo ng katungkulan na mangaral sa ibang lugar, sa ibang bansa, sa mga bayan-bayan at sa mga lugar na kakaunti pa lamang ang nakakapakinig ng iyong mensahe. Salamat sa mga tao na inyong ginagamit. Tunay po na napakabuti ninyo sapagkat ang bawat sandali ng kanilang mga buhay ay nagpapagamit sa iyo para sa iyong kalooban na ang lahat ng tao ay maligtas at makarinig ng mensahe ng kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sapagkat gumagamit kayo ng mga tao na willing na sumunod sa gawain ng pagmimisyon, sa gawain ng pangangaral, sa pagtuturo ng iyong mga salita, sa pamamahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Salamat din sapagkat patuloy kayo na nagbibigay sa kanila ng lakas at buhay upang magamit sa paglilingkod sa inyo.
Dalahin din namin ang patuloy nyo na pag-iingat sa bawat isa sa kanila, 10 ng kanilang mga kasamahan, 10 ng kanilang mga pamilya. Kayo nawa po, Panginoon, ang patuloy na magbibigay sa kanila ng kagalakan na ang mabuting balita ng mensahe ay maipangaral at maipahayag sa pamamagitan ng mga tao na iyong ginagamit. Tunay po na sinabi ninyo na ipanalangin ang mga magdagdag pa ng mga manggagawa na hahayo para sa gawain ng pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Salamat sa mga tao na tumutugon sa iyong panawagan. Salamat sa mga tao na nagkakaloob ng kanilang buhay at ng lakas para sa gawain ng pagmimisyon. Salamat din, Panginoon, sa mga kapatid na ginagamit nyo upang maging kabahagi sila sa gawain ng pagmimisyon sa pamagitan ng pagkakaloob ng kanilang mga tinatangkilik, mga pinansyal na tulong. Salamat sa mga tao na mayroong puso na handa na ibigay ang kanilang mga pinansyal na tulong para sa gawain ng pagmimisyon. Gayon din sa mga kapatid na naglalaan ng mga oras para sa pananalangin upang maging mas mabisa at maging matagumpay ang gawain ng pagmimisyon sa buong mundo. Salamat, Panginoon, sapagkat gumagamit din kayo ng mga iba't ibang mga talento ng mga tao na sa panahon ngayon ay napakahalaga ng teknolohiya ngayon, ng internet, sa pamagitan ng mga social media, ng mga iba't ibang multimedia platforms na napapakinabangan ngayon para sa gawain ng pagmimisyon. Salamat sa mga tao na binibigyan nyo ng talento, ng kaloob para ang iyong mensahe ay makarating sa mga lugar na mahirap puntahan ng tao. Dahil sa teknolohiyang ito ay nakakarating ang iyong mensahe. Salamat sapagkat ang mga teknolohiyang ito ay napapakinabangan ngayon upang magturo, mangaral, mag-disciple ng mga tao kahit na nasa ibang lugar, nasa ibang bansa ay nagkakaroon ng komunikasyon, ng koneksyon. Salamat sa mga teknolohiyang ito na inyong ginagamit o na iyong ipinapagamit sa bawat mananampalataya na mayroong hangarin na ang gawain ng pagmimisyon ay maipahayag, maipangaral, maituro sa mas epektibo at mas mabilis na pamamaraan. Salamat din, Panginoon, sapagkat kayo ang patuloy na nag-iingat sa kabila ng mga pag-uusig na dumarating sa aming mga kapatiran sa buong mundo, sa mga Kristiyano, dahil sa pangalang Kristo, dahil sa pangalang Kristiyano ay marami ang nagigipit, marami ang ipinapakulong at ang iba ay ipinapapatay dahil sa pangalang Kristo. Salamat sapagkat iniingatan niyo po sila. At ang dalangin ko nga po, naway patuloy niyo sila na patatagin sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay, sa mga pag-uusig na nagbabanta sa kanilang mga buhay. Salamat sapagkat handa kayo na sumaklolo sa mga nangangailangan ng tulong, sa mga tumatawag sa iyong kaligtasan. Tunay po na napakabuti ninyo sapagkat kung paanong si Apostol Pablo na noong una ay numero 1 na tagapag-usig ng mga Kristiyano. Subalit dahil sa inyong kagandahang loob ay inyong iniligtas si Apostol Pablo na noong una ay taga-usig at ng kalaunan ay naging tagapanguna upang ang iyong mga salita ay maipahayag. Nalalaman po, Panginoon, na ganyan din ang inyong gagawin sa mga
tao na umuusig sa iyong pangalan. Gagawa kayo, Panginoon, ng mga hakbang, mga pamamaraan na kayo, Panginoon, ang nakakaalam upang bumago ng buhay ng tao. Salamat sapagkat kayo ang nakapagpapangyari sa mga balakin na inyong inilaan para sa mga tao na maligtas at magkamit ng buhay na walang hanggan. Salamat sapagkat sa pamamagitan ng pangangaral, ng pagtuturo ng mga misyonary, ng mga Kristiyano sa buong mundo, ay nakakarating ang iyong mensahe kahit sa mga kalaban, kahit sa mga umuusig sa pangaral at pagtuturo ng mabuting balita ng kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa mga tao na ginagamit ninyo na magpatuloy sa gawain kahit na nasa panganib ang kanilang mga buhay. Salamat sapagkat kayo ang nag-iingat sa kanila, nagpapalakas at nagbibigay ng tibay at tatag sa kanilang pananampalataya. Ama, dalahin ko rin po ang mga kapwa ko kamanggagawa na mga nagpastor, nagmisyonary, naging teacher sa mga Bible school na ngayon ay pinanghihinaan na ng loob. Ang iba ay nag-quit na sa gawain. Ang iba ay na-discourage. Ang iba ay nagkaroon ng hinanakit o samaan ng loob kung bakit iniwan ang gawain. Nag-quit sa ministry. Panginoon, nalalaman nyo ang kanilang kalagayan, nalalaman nyo ang kanilang mga puso. Kayo naman po, Panginoon, ang kumilos. Kayo po, Panginoon, ang magpalakas at magbigay ng sigla muli na ikaw ay kanilang paglingkuran. Bigyan nyo po sila, Panginoon, ng kagalakan na muling mag-init ang alab ng puso na ikaw ay kanilang paglingkuran. Kung paano na si Apostol Pedro at ang ibang mga alagad ay tinabangan, ang iba ay umayaw, ang iba ay bumalik sa dati nilang gawain sa pangingisda. Subalit, salamat sapagkat ikaw ang Diyos na nagpapalakas sa mga mahihina. Nagbibigay ng kagalakan at kaaliwan sa mga puso na nasaktan, sa mga puso na na-discourage, sa mga puso na umayaw na sa gawain ng pangangaral, ng pagtuturo, ng pagpapastor. Subalit salamat sapagkat kayo ang siyang nagbibigay sa kanila ng kagalakan, ng katatagan upang maglingkod na muli sa iyo ng may katuwaan sa kanilang mga puso. Salamat po, Panginoon, maging sa mga iba't ibang pamamaraan na nagagawa upang ang iyong mga salita ay maipahayag sa maraming mga lugar sa buong mundo. Gaya ng mga telebisyon, ng mga radyo, at itong ang mga internet na nagagamit para sa pangangaral, para sa pagtuturo at pagdidisciples. Salamat din, Panginoon, sa mga eskwelahan, sa mga Bible school na mga itinatag upang magturo, magsanay ng mga bago at mga batang estudyante na papasok para sa mga Bible school ay maging kagamit-gamit na mga ministeryo o minister sa pangangaral at pagtuturo at pagpapastor. Salamat, Panginoon, sa mga iba't ibang pamamaraan, maging sa mga aklat na nalilimbag, sa mga author, sa mga manunulat na binigyan nyo ng kaloob upang ang iyong mga katuruan ay maisulat sa mga aklat na mapapakinabangan ng maraming mga Kristiyano sa buong mundo upang matuto at maging matibay at malalim sa pagkaunawa sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa mga tao na inyong ginagamit upang ang iyong mabuting balita ng kaligtasan
ay maipahayag at maipangaral sa maraming mga tao sa buong mundo, sa mga liblib na mga lugar ay nakakarating ang iyong pangangaral. Ama, salamat po sapagkat kayo ang nagtatag ng pamilya. Salamat sapagkat sa pamilya, nakikita namin ang iyong mga katangian, ang iyong kagandahang loob sa buhay ng bawat isa sa amin sa pamagitan ng aming mga tatay, ng aming mga nanay, maging ng aming mga anak sa loob ng tahanan, ang pagkakaisa, pag-iibigan, pagmamahalan, pagtutulungan, ay nakikita ang iyong karakter, Panginoon, sa pamagitan ng mga miyembro ng pamilya. Kaya dinadalain ko po, Panginoon, ang aming mga tatay na siyang mga haligi ng tahanan. Napatuloy niyo sila, Panginoon, na patatatagin, pagtibayin ang pananampalataya, na patuloy na maging tagapanguna sa loob ng tahanan. Mga pastor, mga presidente sa loob ng tahanan na iginagalang at minamahal hindi lamang ng kanilang mga anak, kundi ng kanilang mga asawa. At sa kanilang paghahanap buhay sa araw-araw, sa kanilang pagpunta, pagpasok, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo. Salamat sapagkat kayo ang nag-iingat at nagbibigay sa kanila, Panginoon, ng patuloy na gabay at pag-iingat para sa kanilang pag-uwi, dala-dala ang mga pera at pagkain sa pangailangan ng kanilang mga pamilya. Salamat din, Panginoon, sa mga nanay na siyang mga ilawan sa loob ng tahanan. Naway patuloy niyo papagliwanagin ang mga ilawang ito sa pamagitan ng iyong mga salita na naipapahayag, na ituturo at naipapangaral. Salamat din sa mga nanay na mga nagtatrabaho sa kanilang pang-araw-araw na gawain, ay napagkakasya nila ang kanilang mga oras para sa kanilang mga pamilya. Kayo po, Panginoon, ang magbibigay sa kanila ng pag-iingat, ilalayo sa mga malaking suliranin sa buhay at sa mga malulubang karamdaman. At kayo rin po, Panginoon, ang patuloy na magbibigay sa kanila ng mga pagkakakitaan, mga karagdagang kita para sa mga pangailangan sa loob ng tahanan. Gayun din, nilapit namin sa inyo ang aming mga kabataan, ang aming mga anak na siyang mga palumuti sa loob ng tahanan. Napatuloy kayo, Panginoon, na maglalayo sa kanila sa mga gawa ng kaaway, sa mga masamang impluensya ng lipunang ito. Ilalayo niyo sila sa mga masamang bisyo, ilalayo ninyo sila, Panginoon, sa mga masasamang barkada. At tulungan niyo po sila, Panginoon, na maging matagumpay sa kanilang pag-aaral, mga masisipag sa gawain sa loob ng tahanan, taglay ang mga magandang pag-ugali na natututunan nila mula sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa bawat membro ng pamilya na ang iyong mga katangian at ang iyong kagandahang loob ay aming naunawaan sa pamagitan ng aming mga magulang, sa aming mga tatay, pagiging matatag at matibay sa loob ng tahanan, ang kanilang pangunguna at ang kanilang pagiging pangulo at pastor at pagiging presidente sa loob ng tahanan. Gayon din sa mga nanay na inyong binibigyan ng mga magandang pag-uugali na natututunan sa loob ng tahanan, at yan ay naghahayag ng iyong kagandahang loob. Gayon din sa aming mga anak, salamat sa kanilang mga kagandahang asal na nakikita sa kanilang buhay dahil ito sa mga salita mo na naipapangaral na tatanggap nila sa kanilang buhay. Ama, marami kaming mga iba't ibang mga kahilingan, mga personal na pangailangan. Alam nyo, Panginoon, kung ano ang aming mga panalangin. Alam nyo kung ano ang aming mga pangailangan. May mga problema kami sa loob ng tahanan, problema sa pera,
problema sa hanap buhay, mga pinaplano, mga balakin sa aming buhay. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming pinagkakatiwala sa inyo sapagkat kayo ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay at ang kabutihan para sa amin ang inyong layunin kung bakit kami, Panginoon, ay patuloy na tumatawag at nananalangin upang makita namin, Panginoon, ang iyong kagandahang loob sa buhay ng bawat sa amin. Sa mga panalangin na hindi nyo tinugon, salamat sapagkat ito ay para rin sa aming kabutihan. Sa mga panalangin na inyong tinugon, salamat sapagkat nalalaman nyo na ito ay makakabuti para sa amin. At salamat din sa mga panalangin na naghihintay, wala kailangan ng paghihintay at kami, Panginoon, ay patuloy na mananangan sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako na hindi niyo kami papagkukulangin, hindi niyo kami pababayaan, hindi niyo kami iiwan. Salamat po, Panginoon, sa ministry ng pananalangin ng bawat isa sa amin ay magkasama-sama na dumulog sa iisang mithiin na ikaw ang aming mapapurihan, maluwalhati at masamba sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay. Babaunin namin ang inyong pag-iingat at iwan sa lugar na ito ang inyong kapayapaan. Sa amin din pong pagtulog mamayang gabi dahil sa maghapong paggawa. Samahan nyo kami para sa kinabukasan, sa aming paggising, taglayang buhay at lakas, na ikaw lamang ang aming paglilingkuran, pupurihin, dulwalhatiin at sasambahin. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi ho at pagpalain tayo ng Panginoon. Bukas ho ay maaga tayo para po sa ating sama-samang pagsamba.